Ito naman nating primary. Yan. Galing sa float ball, ito naka-stack yung ating gasolina, no? Tapos dito yung jet niya. Ito yung jet. Yung primary na jet. So, yung primary at secondary na jet ay magkaiba yung sukat ng butas niya. Yung malaki ay sa secondary at saka yung maliit naman ay sa primary. So, kapag ano na, simulan nating ano ito mga boss, dismantle mga boss. Ano lang carburetor, kaya yung ibang mga so ito yung gasket niya ay iningatan ko talaga to kasi hindi na ako nakakita ng ano ng repair kit nito. So titingnan natin dito mga boss kung saan yung bara niya kasi hindi ko na to i-dismantle lahat kasi yung bara lang naman ang titingnan ko. Ito yung kanyang fuel cut off solenoid. So nagkakaroon ng power to mga boss kapag inon mo na yung ignition switch. So galing sa ignition to. So ito naman yung kanyang float. So tanggalin muna natin. So ito yung kanyang float valve. So makikita nyo mga boss, sobrang ano na, kasi minsan lang kasing naka-andar minsan lang nag-start, kaya namuti-puti na yung kanyang ilalim. Kailangan nating mahugasan to. Ito naman yung kanyang valve mga boss, no, kapag nag-warm up na siya mga boss. So i-open niya yung choke dito para makuha niya yung tamang air and fuel ratio. Kapag umabot na sa tamang temperature yung makina, ay ina-adjust niya dito yung kanyang choke, ino-open niya para, at saka itong kanyang idle, yung idle ng makina ay ina-adjust niya kapag mainit na yung makina. Kaya maganda mga boss kapag nag-adjust ka ng ng carburetor ay dapat mainit na yung makina mo, dun ka mag-adjust ng idle speed niya. So dito lang naman yun. Ito yung kanyang screw, itubig to dito ano to, sa halos naman lahat ng carburetor meron ito, dahil kapag cool start siya ay hindi pa to magagana lang to pag mainit na. Adjust niya yung idle speed o bababa kunti pag mainit na yung makina. Inisa natin to, bugahan natin to ng hangin. Ito naman yung kanyang plunger pump ito. So dito rin lumalabas yung kanyang return. So ito, tanggalin natin yung dalawang jet nito, yung sa primary at saka secondary. Ito yung kanyang primary, yung maliit na butas dito, at ito naman yung secondary. So ito yung kanyang mga throttle valve or throttle plate. So primary, tsaka itong secondary. Ito naman yung kanyang float ball mga boss. Float ball ang tawag dito. So ayan, tanggalin natin yung kanyang jet ng primary at jet ng secondary. So ano lang naman siya, tanggalin. Nako, nakita nyo mga boss, sobrang bara. Tingnan, kita nyo, grabe yung niya, wala ka nang makita konti na lang butas na makita mo. Sus, grabe. Paano naman to aandar kapag ganito?
Ito yung kanyang sa primary. Ito naman yung kanyang jet sa secondary. Na lang tong secondary circuit mga boss kapag ano, pag naka ka na, naka-apak na halos naka-pull na yung throttle mo, at saka ito gagana itong isang ano, yung secondary circuit. So ito, kita nyo, grabe oh, mga boss oh, sobra ng ano, barato na. So tandaan natin mga boss, yung primary at secondary, kung makikita nyo halos parehas lang yung kanyang sukat, pero may mga number to mga boss. So yung maliit na number dito ay ito yung sa kanyang primary, at yung malaking number naman ay yung sa kanyang secondary. Tingnan ko lang kung meron pa. Ito yung sa primary, kanina tinanggal ko. So dapat alamin natin, pero makikita mo naman yung ano, yung kaibahan nila kapag sa secondary na circuit, no, sa secondary siya malaki yung kanyang jet, yung butas, tingnan, makikita nyo malaki siya, hindi gano'n ano, yan yung malaki yung kanyang butas. Pero kapag sa primary jet niya maliit, ayan mga boss. So sobrang liit, pero kita nyo barado na halos oh. Sobrang dumi na. Inano ko lang yung kanyang stock up. Siguro may tatanggalin ako dito konti lang, siguro itong ano lang, itong kanyang shut off solenoid, fuel shut off solenoid. Linisan natin to, tapos bugahan natin ang hangin mamaya mga boss. So, matagal na tayong hindi nakapaglinis ng ano ng carburetor kasi sa mga sasakyan ngayon mga boss na inayos ko ay halos mga moderno na, wala na siyang carb, fuel injected na halos, kaya minsan lang tayo nakapagbukas ng ano, ng carb. O yan mga boss, kita nyo, grabe yung dumi niya mga boss, sobrang laki. Barado talaga. Natin yan, sobra naman yan. Kaya hindi umandar to eh. So magandang umaga sa inyo mga idol, no. So nalinisan ko na pala yung mga parts ng carburetor ng Mitsubishi Pajero. Ito na siya. So maliit, kaunti lang siya dahil yung ibang component nito ay hindi ko na tinanggal. Kasi yun nga, sabi ko ay mahirap maghanap ng ano nito, ng repair kit. So yung pinaka-importante lang na parts yung tinanggal natin para mahugasan siya. At dito sa ano, bago ko i-assemble to ay specify ko muna sa inyo yung mga function ng mga component na nandito, no, saka yung iba dito. So ito yung pinaka throttle body nya. So nandito na rin yung kanyang float ball. So dito yung ano ng gasolina mga boss, yung galing sa ating pump, galing sa tangke yung gas patungong fuel pump, dito yon nagsilbi. Ito yung float ball nya dito. Sa ito naman yung ating plunger pump or accelerator pump. So gumagana ito kapag nag-apak ka ng gas pedal. Ayan, ito yung nag-a-assist, no, sa kanyang gasolina kapag bigla mong inapakan yung accelerator pedal. Ito yung nag-a-assist mga boss. At dito naman lalabas siya dito dahil yun nga, may plunger pump check ball siya, at saka yung kanyang ano, ito. So dito yan papasok, dito yan nakalagay yan dito. So sa tuwing nag-accelerate ka mga boss ay lalabas ang gasolina dito, tapos dito naman siya papasa niya dito mga boss. Kung nakita nyo dito siya, bali ito yung kanyang spray jet. Dito yung nakalagay sa bandang primary inventory niya dito.
Ito yung primary at saka ito naman yung secondary. So dito yun, galing dito sa plunger pump, kapag bigla kang nag-apak mo ng acceleration, nag-a-assist ito. At dito naman yung kanyang at nakatulong din ito mga boss during cold start mga boss. So gumagana din ito kapag bali kung sa Bisaya kati ba, ay siya yung magbibigay ng priming na gas patungong manifold natin. Yan. So ito naman yung kanyang bawat karburador kasi iba-iba yung itsura eh. Pero ito yung load enrichment valve. O sa mga Toyota carburetor ang tawag, iba din yung mukha nun. Ang tawag dito ay power valve. So power valve ang tawag. So pakita ko sa inyo, meron akong carburetor sa Toyota dito. Hindi ko pa pala na dismantle mga boss. O nasa ilalim pala siya. Ito siyang carburetor ng Toyota. Nasa ilalim, hindi ko na lang to. So mag-provide na lang ako ng picture ng power valve ng Toyota. Papakita ko na lang sa screen mga boss. Yung load enrichment valve or power valve. So ang purpose nito mga boss ay ito yung nagpro-provide ito ng extra fuel during high load or full throttle condition mga boss. Para mapigilan din niya yung lane, air or fuel mixture. Para mabibigay niya sa makina yung optimal engine performance mga boss. So ang function nito ay hindi naman tuloy-tuloy. On off ito, minsan close, minsan open. During cruising speed, itong nito, yung enrichment valve na to ay sarado to, naka-close to mga boss. During cruising speed at light load lang yung makina natin ay nakasarado ang valve na to. So yung makina natin ay umandar at linear air fuel mixture. Naka-open yung throttle natin, yung halos na wide open yung throttle natin mga boss, at saka pa ito gagana or naka heavy load tayo. Kapag heavy load mga boss at naka open wide yung throttle natin, so medyo na siya, halos naka 100% open na siya, ay nag-open din naman yung ating load enrichment valve. So ito naman yung ating primary plate or primary butterfly, at ito naman yung secondary butterfly. So ito yung primary circuit at ito naman yung secondary circuit. So kapag naka-ID lang tayo mga boss, so ito lang yung gumagana. So naka-close to mga boss. Yung RPM natin ay nasa nasa 700 hanggang 1000 siguro, 15, hindi to gumagana. So magbibiglang open to mga boss, mag-open ito dandahan kapag naka 2000 to 3000 RPM na tayo pataas. Kasi nga kapag ideal speed, naka light load lang tayo, so mababa lang yung andar na makina, kaya ito lang yung gumagana, itong primary circuit. Ito yung throttle plate lang, throttle plate lang ng primary yung naka-open. Pero kapag malakas na siya, dito na rin sasabay na siyang nagbukas mga boss. Yan, nakita nyo. Ito yung kanyang lock. Nakikita nyo yung mechanism niya. Kapag fully open ka na mga boss, free na siya. So libre na yung cam na to, libre na siya. At dito na ang time na to, dito na mag-open si secondary throttle natin. Mag-open na siya sa tulong naman ng vacuum mga boss. So ito yung kanyang diaphragm ng secondary throttle. Yan, secondary throttle, yung butterfly niya, ito mag-open yan mga boss sa tulong naman ng vacuum. So yun, kapag kunting open lang yung mababa lang yung speed ng ating engine, ay nag-close yan. Pero kapag high load na siya at full acceleration mga boss, mag-open yan.
hanggang 3/4. ah, Naka 3/4 yung ating open ng ating primary na throttle, ay dandahan din siyang mag-open, magbubukas din itong secondary sa tulong naman ng vacuum na to, manifold vacuum mga boss. So ayan, dito naman nakalagay yung ating jet, yung primary jet at saka secondary. So kung mapapansin nyo mga boss, maliit yung venturi ng primary at malaki naman yung venturi ng air venturi. Malaki naman yung venturi ng secondary, kasi nga yung primary maliit dahil nga light load lang. Dito yung dumadaan yung air and fuel na mixture. So kapag heavy load na, so gumagana naman itong secondary natin. So yan, ito yung pinaka body throttle nya. Ngayon dito naman tayo sa kanyang upper side. Ito yung horn, o tinatawag din itong air horn mga boss, ng carburetor. So ito yung kanyang choke, no? So light open lang, so kunting bukas lang ito kapag malamig yung makina natin, pero kapag mainit na ay fully open to. Yan, nagbubukas yan ng ganyan. Pero kapag light load lang, ganyan yan. Kapag malamig pa yung makina, pero kapag mainit na, magbubukas yan. Yan yun mga boss. Dahil kapag bukasin lagi, yakaganon yan, at malamig yung makina, ay pangit yung ideal speed natin. At saka parang nag-aalangan kapag pinapakan mo yung gas pedal. Kaya close yan ng kunti. Ayan, kunti lang yung bukas niya kapag malamig. Pag mainit niya, ay dito na siya maganon. Na siya mga boss. So ito naman yung kanyang fuel solenoid valve, no? Sa to mga boss, sa ideal circuit mga boss. So kapag ka lang, nag-start ng low RPM lang, dito yung dadaan ito yung nag-open ng gasolina para naman mapalabas niya yung gasolina natin sa dito sa throttle. Dito siya lalabas. Nakikita nyo may butas dyan sa primary. Dito yan lumalabas yung air at saka yung gasolina niya, dahil dito yung dumaan. Ito yung dumaan mga boss sa kanyang solenoid, no? May passages dito, lalabas naman dito. Kapag inapakan mo ng gas pedal, syempre iba na rin yung daanan ng kanyang gasolina. Dito na siya dadaan. Pag naka high speed na, dito na siya mga boss. Ito ang nakita nyo. So galing dito mga boss sa primary. Ito naman nating primary. Yan, galing sa float ball. Dito naka-stack yung ating gasolina, no? Tapos dito yung jet nya. Ito yung jet, yung primary na jet. So yung primary at secondary na jet ay magkaiba yung sukat ng butas nya. Yung malaki ay sa secondary, at saka yung maliit naman ay sa primary. So kapag na mga boss, yung accelerate na tayo, so dito dadaan yon. Simula dito yung gasolina sa jet na to, dito, ito. So dadaan dito, lalabas naman dito mga boss, dito. Pagkatapos dito, lalabas yan dito. Nakikita nyo, ito yung pinaka main nozzle nya. So dito, kasi nandito yung primary venturi dito. Ito yung kanyang primary venturi. So makikita nyo mga boss. So dito yan dadaan. So dito, so butas yan, galing dito, dadaan yan dito. Makikita nyo, yan may butas. So masyadong hindi malinaw. Ayan, makikita nyo yan, may butas yan dyan mga boss. So dito naman, dito sinaka-install yan sa ilalim. Ayan yan ayan mga boss, yan. Ito yung primary venturi nya. So dito dadaan at lalabas naman dito mga boss, yan sa ilalim, patungo na itong makina.
Yan sa ano, sa manifold natin. Yan. Ito yung primary venturi at saka ito naman yung secondary venturi. So, dyan lalabas yung gasolina natin. Sa ilalim na yan, diretso na siya doon sa ano. Yan mga boss. So, ito naman yung ating float. So, ito yung nagko-control ng laman ng gasolina dito. So, kapag mataas na yung level ng gasolina ay isasarado niya kasi ang ano nito, ang function ay close open lang siya. Dahil may ano to dito, may ito yung kanyang strainer at saka may valve to dito mga boss. Ito yung kanyang valve. Yan. So, dito yung nakalagay ang valve na yan. Makikita nyo. Yan, nakapunta yan dito. So, mag-close open siya mga boss. Yan. Kapag mataas na ng level ng gasolina natin ay isisirado niya yung gasolina na galing sa fuel pump, no. So, hindi niya padanin kasi puno na to. Kapag bumaba naman yung level niya, mag-open naman siya para padaanin na naman niya yung gasolina. So, close open lang siya mga boss. So, itong needle valve na to. So, kapag matamaan to, minsan matamaan to kasi tingga to. Pag natamaan to, ay ito yung nag-cause din ng ano mga boss, ng overflow. So, nag-overflow yung gasolina natin. Aapaw dito sa ibabaw. Kaya minsan hindi umandar. Yun lang mga boss. So, sana naintindihan yung mga explanation ko. So, hindi ako magaling mag-explain, pero ang function ng buong carburetor ay siyempre alam natin yan, ang function niya. Pero pag nag-explain tayo, medyo nahihirapan tayo mga boss. Dahil nga, hindi naman tayo teacher. So, yan mga boss. Simula na tayo.